Naglunsad ng manhunt operation ang Bureau of Immigration matapos makatakas ang high-profile na puganteng Koreano na si Na Ik-hyun. Nakapuslit daw ito habang dumadalo sa hearing sa estafa case niya sa Quezon City. Sangkot din ito sa large-scale fraud cases sa South Korea. Kaugnay niyan, magkakausap natin si Bureau of Immigration spokesperson Dana Sandoval. Magandang tanghali po sa inyo, Ms. Dana. Magandang tanghali po sa inyo. Ilang tauhan po ng Bureau of Immigration ang nakikita po nating sangkot dito sa pagtakas ng nasabing Koreano? Michelle, at least 3 ang tinitingnan natin na sangkot po dito sa pagtakas, sa illegal po na pagtakas na ito. At dito po sa tatlong to, yung dalawa po ay tinanggal na natin immediately at yung isa po ay kinasuhan na natin ng administrative case. Apart from the administrative case po, all 3 are facing criminal charges dahil mukhang nagsisinungaling po sila doon sa initial po nila na report na isinumpit din po nila sa opisina ng ating commissioner at sa nakikita po natin sa mga CCTV footage, merong connivance. There's a big possibility of connivance nila doon po sa fugitive na nakatakas. Okay, base po, kung pagbabasihan natin, Ms. Dana, yung kanilang salaysay, paano raw nakatakos itong Koreanong to? Based doon po sa kanilang salaysay na kanila pong isinumite nung araw na yon, nung nakatakas po yung Koreanong ito, allegedly during the hearing or right after the hearing, gumamit daw ng palikuran itong pugante at habang kinakausap nila ang counsel noong pugante, allegedly pagkagamit ng palikuran, bigla na lang daw nawala yung fugitive na yon. At yun po ang sinubinit nila sa opisyal na kanilang written na salaysay at yun din po ang nireport nila nung pumunta po sila dito the following day sa opisina po ni Commissioner. But kinahaponan, nakakuha po ang opisina natin ng kopya ng CCTV footages doon po sa paligid noong prosecutor's office as well as doon sa mga areas na pinuntahan nila. At napatunayan po natin na ang kanila pong isinumite na salaysay ay isang kasinungalingan at hindi po totoo na sa loob po ng prosecutor's office nakatakas ang pugante kung hindi sa isang bar along Quezon Avenue in Quezon City. Lumalabas po doon sa CCTV na nakuha po natin ay may nakaabang na rin daw na getaway vehicle sa kanya. Nakarating na ho ba ito sa inyo? Yes, inilabas po natin yung kopya ng CCTV kung saan po from the prosecutor's office magkakasama sila na sumakay ng van and then they went into a contrary po doon sa kanilang sinumite na report and then magkakasama po sila na dumiretso doon sa bar in Quezon Avenue. From there, doon po umalis yung pugante, tumawid ng kalsada nang wala man lang nakatingin, wala man lang nakabantay at walang kasama na escort supposedly niya. Tumawid po ng kalsada kung saan nag-aantay ang isang getaway van. At doon po siya sumakay at umalis po noong area. So hindi po during the hearing, it was after they went somewhere else, like sabi nyo nga po sa bar, at doon hinayaang nakatakas na. Yes, the footage po na nakita natin sa CCTV ay nagpapatunay po na kasinungalingan yung isinamiti po nila na report. At saka kahit sabihin po natin na gumamit ng palikuran, hahayaan mo bang gumamit siya mag-isa? It's true. It's true. Kaya talagang malaki po yung pagkukulang nitong mga naging escorts niya. At sa tingin po natin talagang this was pre-planned. Ano po ang background nitong tatlong escorts po niya? Matagal na ho ba silang nagtatrabaho sa Bureau of Immigration? Doon po sa tatlong escorts, yung isa po ay isang permanent employee at yung dalawa po ay contractual employees ng Bureau. They have been assigned for at least siguro a year doon po sa ating facility and ngayon po tayo nakakuha or nakakita ng insidente na involving them. At sabi nyo nga po ay lahat po sila ay haharap sa criminal charges. Yes, immediately after
incident po nung nakatakas, agad na po silang humarap sa kapulisan at nagkaroon na po ng initiation nung case that is filed against them. Apart po from isang kaso na i-file po sa kanila ng ating mga tauhan, ayan po ang violation of Article 223, conniving with or consenting to evasion. Because of the recent developments na nakita natin doon sa CCTV, magpa-file po ang Bureau of Immigration ng amended complaint sa NPS for violation of Article 223, conniving and consenting, and Article 185, escape of a prisoner, as well as Article 183, perjury and an admin case po sa Ombudsman. So patong-patong po na kaso ang kakaharapin nilang tatlo ngayon. Tama po kayo dyan. We will not let this fly. This is really a big disappointment for the management, yung ganito pong mga gawain, para mag-serve na rin po as a warning to others who might be tricked or might agree to such offers. High profile po pala itong nakatakas na ito. Kamusta, Ms. Dana, yung manhunt operation po ninyo kay Na-ik-yon? We do have solid leads already. Meron po tayo mga sightings sa kanya. We're hoping po na ma-recapture na siya sa mga susunod na araw. Nagtalaga po tayo ng mga special tracker team para po mahanap, malocate ito at maaresto na pong muli. Ito pong, can you give us a little background dito po sa high-profile na puganting itong si Na-ik-yon? Ito pong si Na-ik-yon na aresto po ng immigration noong 2023 sa Clark International Airport, matapos po siyang makitaan ng record na may kaso po siya sa Korea for involvement in deceptive investments. So nung nakita po sa records na may case siya doon, hinuli po siya at transfer po siya sa ating facility in Bicutan, Taguig. Ngunit hindi po agad na implement ang kanyang deportation dahil meron po siyang pending na estafa case filed by Filipina dito po sa Quezon City Prosecutor's Office. Allegedly daw po itong complainant na Filipina na may-ari po ng isang jewelry na negosyo, jewelry business, nag-consign daw kay Na ng mga alahas bilang ahente, pero hindi daw po nakapagbayad itong sina doon sa benta ng mga alahas na yon. Sa tingin po namin, there is also a big possibility na itong kaso na ito is also a part of a demand dummy scheme para patagalin lang po yung pananatili nitong fugitive na to dito sa Pilipinas. Alright. Marami pong salamat sa inyong update, Bureau of Immigration spokesperson, Dana Sandoval.